laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapanghilom na kamay upang mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa ating bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating parish priest, Reverend Father Benito Azon. Diyos ko, ikaw ang kublihan, tagapagtanggol kong tunay. Iligtas mo at patnubayan niya ring aking abang buhay, sa ngalan mo ay umiiral. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Bahagi ng propesiya sa Lumang Tipan, ang naratibong sa pagdating ng Mesiyas, magiging malinis na muli ang mga may ketong, at sa ngayon, ang ketongin ay yung mga nalulungkot, nahihirapan at nangungulila sa buhay. Inaasahan tayong makasunod sa halimbawa ni Kristong na inabot ang mga taong may hina at hindi tanggap sa lipunan. Magbunga nawa ang Eukaristiyang ito ng tunay na malasakit at pagdadamayan upang tunay tayong maging nakakaisang pamayanan. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan.
Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan o papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat nino man ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat siya, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lubos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyong daing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman, na mga Hudyo, na mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din ay nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na pook, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May mga panahon na ang ketong ay malalang sakit. No? Hindi na ngayon dahil meron ng gamot. No? Pero isipin nyo nung panahon ng Panginoong Yesus, no? Ang ketong ay nagiging sanhi ng kamatayan. At hindi lang yon. Ang pagtingin ng mga Hudyo sa taong may ketong ay marumi, no? Mabaho, at ang pinakamatindi, no? Ang tingin sa kanilang sakit ay parusa ng Diyos, na sila ay makasalanan. No? Kung kaya't ang ginagawa sa kanila ay itinatapon sa labas. No? They're outcast. No? Hindi sila pwedeng makihalubilo sa tao. Hindi sila pwedeng pumasok ng syudad. Nandun lang sila sa malayo at hinahayaan doon na mamatay. Kaya kung inyong iisipin ang kapalaran ng isang ketongi ng panahon ng Panginoong Yesus, lubhang nakakaawa, no? Nakakalungkot, bukod sa masakit ang kanilang nararanasan. Kaya ganun na lamang yung pag-asa na bumubukal sa kanilang puso nung marinig nila si Jesus, isang tao na nagpapagaling ng may sakit, isang tao na nagpapagaling ng ketong. No? Kaya't lakas loob silang pumunta kahit na alam nila na maraming mga tao na aayaw sa kanila, no? Sisigawan sila, at baka nga saktan pa sila. Pero the need to be cured, no?
the need to be freed from the sickness, or even from the dehumanization caused by society, di ba? Yung paglalait, no? At hindi magandang trato ng lipunan ay kanilang gustong malagpasan o makawala. You can just imagine, what a leper would feel once he receives the forgiveness or the healing. Maalala natin, di ba, yung 10 lepers, no? Na may ketongin, isa lang yung bumalik, no? Siguro sa tuwa nung iba, nalimutan na nila si Jesus. So they were so happy, maybe they went to their families, they went everywhere and told everyone what happened. And one returned in order to give thanks. So ganun din yung nangyari, yung pinaka-konteksto ng ating ebanghelyo ngayon. At ang maganda pa rito, hiniling nung ketongin sa Panginoon yung kagalingan. And he was of great faith na sinabi niya, kung gusto mo, if you want, I will be healed. And Jesus saw that faith na kapag ginusto pala ng Panginoon, naniniwala ang taong ito na siya'y mapapagaling. Kaya ang sabi niya, gumaling ka, ibig ko, gumaling ka. And suddenly, siya ay gumaling. Now, ang binibigay sa ating mensahe nito ay yung pagdamay sa mga nangangailangan. Hindi lang sa may sakit. Lahat ng nangangailangan. No? Pinapaalala ng Panginoon na mahirap ang tumulong. Mahirap ang makiramay. Lalong-lalo na, imagine niyo ketongin. No? Although ngayon, mas madali. Pero nung panahon ng Panginoong Hesus, you would even, ikaw mismo, na dadamay sa kanila ay isasama dun sa kanila. Kaya nga, nakakahanga si Mother Teresa ng Calcutta, di ba? At yung kanyang kongregasyon na meron dito sa atin sa Pilipinas, sila ay walang patumanggang nangangalaga sa mga may sakit. They're not even afraid of being contaminated. No? And I'm sure even now, they continue with their care for the sick, COVID or no COVID. Ganun yung kanilang misyon at ganun yung kanilang pananampalataya. No? And maybe we can fault them for being careless or abandon or being, they do it with abandon. But faith is different. No? Iba talaga pag ang tao ay nananampalataya. Kita nyo na lang nung panahon nung traslasyon Natakot ba yung mga deboto? Hindi. They were there, so brave, risking whatever they have in order for them to express their faith to God. Hard to judge. No? But, that's what faith is about. Ito yung pinapaalala sa atin ng Panginoong Hesus. Sana magkaroon tayo ng ganong boldness, no? Magkaroon tayo ng ganong courage. Kasi malaki ang inaasahan ng mundo sa mga Kristiyano. No? Medyo magpapalakpak tayo ng tenga ng konti. But that's what a Christian should do. A Christian gets going even though when it's tough. No? A Christian does not stop even when he is facing death. Pinatunayan niya nung persecution. Na pagka sinabi mong Kristiyano ka, papatayin ka. And yet, many still profess they're being Christians. Pero ang mahalaga sa kanila, yung kaugnayan sa Diyos at pananampalataya, higit sa kanilang buhay. And so, we are called today. Tinatawag tayo ng Panginoon sa ganyang klase ng katapangan. No? Of course, kailangan rin pa rin nating mag-ingat. Siyempre, hindi naman pwedeng basta-basta na lang tayo susugod kahit papano. Pero sana makita man lang yon. No? Ngayon na lang, di ba? Kita nyo, ang dami talagang natatakot na lumabas. No? But, with proper protocols, with proper care, we can if we want. Kailangan lang nating mag-ingat. At the same time, maipakita natin yung ating pananampalataya. And yung pangangalaga at pagmamalasakit sa mga nangangailangan, nagpapatuloy.
Yan ang ating hashtag sa simbahan na ito, sa parokyang ito. Tuloy ang misyon ng simbahan. Tuloy ang pagbibinyag. Tuloy ang pagmimisa. Tuloy ang pagkakasal. Tuloy din ang pangangalaga at pagtulong sa mga nangangailangan. And we're not talking just about, mga LGBTQ, mga black people, or yung mga masyadong nalalamangan sa lipunan. Kasama din dyan yung mga nagugutom. Kasama din dyan yung mga nagiging biktima ng karahasan. Sinasama natin lahat, hindi tayo naninino. Basta nangangailangan, tinutulungan. Hindi namimili ang isang Kristiyano. Babae ka man, lalaki, bata, matanda, mayaman, mahirap. Di ba? Hindi kung mahirap, yun lang, at mayaman na, bahala na siya sa buhay niya. No, that's a very un-Christian. In fact, that's the very essence, and that's the very message of that parable, the Good Samaritan. Remember? Tinanong si Jesus, sino ang aking kapwa? Sinagot ba ni Jesus? Hindi. Hindi niya sinagot. Bagkus, anong nangyari dun sa kanyang talinghaga? Ang sabi niya dun, ang lahat ng nangangailangan, yun ang kapwa. Di ba? Dahil tinanong niya, sino dun sa tatlo ang masasabing kapwa dito sa taong binugbog at pinagnakawan? Di ba? Sinabi, yung taong tumulong. Therefore, sabi niya, ang kapwa ay ang lahat ng nangangailangan. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali, basta may nangangailangan at may Kristiyanong nandun, dapat laging tumutulong. For that's what who a Christian should be. That's what the Lord had done. Kasi nga, lalong-lalo na yung sakit noon, bagamat yun ang paniniwala, kanya pa ring tinugunan. Kasi kung ang sakit ay parusa ng Diyos, bakit niya patutulungan? Di ba? Pero ang Panginoong Jesucristo nagpakita na lahat tutulungan basta nangangailangan. Lahat ng may sakit tutulungan basta nangangailangan. And so, it continues up to our world today, our present day. At sana yun nga, lahat ng mga Kristiyano maging mas matatag, mas matapang, and will be bold enough, for the world need Christians. At sa mga Kristiyano ay mapapabuti ang kapalaran at kalagayan ng mundo. Tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin kahit na ito ay mga hulugang si Jesus ang magmimistulang ketongin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga relihiyoso at relihiyosa, patuloy nawa silang daluyan ng pagpapagaling at pagpapala sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namamahala sa pamahalaan, huwag nawa silang mag-alinlangang bumalagkas ng programang tutulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mananampalatayang Kristiyano,
Matuto nawa tayong tanggapin ang lahat ng tao, ano pa man ang antas ng kanyang dunong, yaman o pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga frontliners, patuloy nawa silang bigyan ng lakas ng Diyos upang sa kanilang paglilingkod sa pamayanan, lalong-lalo na sa mga may sakit, tunay silang maging instrumento sa pagpapagaling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, patuloyin nawa sila sa karyaan kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, ipinamalas ni Jesus kung paano ka kalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang tuwa at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami nawa ay dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain at kami nawa ay itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nilupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon,
niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayundin naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa komunyon. Sa pagkaing ibinigay ng Panginoong may kapal, ay nasiyahan ang tanan, kanilang inaasahan ay nagkamit ng katuparan. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga paanyaya at paalala. Inaanyayahan po ang lahat na interesadong maglingkod sa ating parokya. Maaari kayong pumili ng ministry na angkop sa inyong kakayahan, panahon at kagustuhan. Halina at maging lingkod ng Diyos at simbahan. Hinihiling po namin na pakidala na po ang inyong lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin sa darating na Martes para gawing abo na gagamitin sa Ash Wednesday. Ang mga misa po natin sa Ash Wednesday ay ang mga sumusunod: 6 a.m., 7:30 a.m., 4:30 p.m., 6 p.m., at 7:30 p.m. Inaanyayahan po namin ang lahat na dumalo sa gaganaping Lenten Recollection sa darating na February 20, Sabado, sa ganap na 7 ng gabi. Ang Recollection Masters po natin ay sina Reverend Father Benny Tuazon at Reverend Father Bernie Odfina. Maaari din po itong mapapanood live sa official Facebook page ng ating parokya, St. Anthony of Padua Parish. Simula po sa susunod na linggo, February 21, tayo po ay magkakaroon ng karagdagang misa sa ganap na 7:30 ng gabi. Ito po ay tuwing linggo lamang. Ulitin ko po, simula sa susunod na linggo, magkakaroon po tayo ng additional mass sa ganap na 7:30 ng gabi. Inanyayahan din po ang lahat na makiisa sa gaganaping Way of the Cross sa loob ng simbahan tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma, pagkatapos ng 6 na gabing misa. Ngayon po ay narito ang updated report ng ating 2M 4M project. Total collections as of today, 1,826,098 pesos and 75 centavos. Mayroon pong friendship table sa labas sa mga gusto pa pong magbigay ng kanilang donations. Hanggang bukas na lamang po ang proyektong ito at kung may gusto pa pong magbigay, makakahabol pa po kayo. Maraming salamat po, magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay
at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.